Assuming na inamin niya, bakit? Kailan pa ba naging crime yung pagplano ng murder na hindi mo naman isinagawa? Mr. Matibag, go back to law school. Opo, binanggit niya rin, sir, na... Let me amplify that. Iya po. Under the law, there are only 4 kinds of conspiracy to commit a crime. Na crime. Kasi pag nagsabwatan lang ako kayo, nagplano kayo na pumatay, mag-rape, magnakaw, hindi yung crime yun hanggat walang overt act. Ang crime lang yung sinasabi na magpaplano ka palang criminal, insurrection, sedition, rebellion, kudita. Outside of that, hindi yun. Kaya even assuming na sinasabi niya na may plano na wala naman talaga, wala pa rin crime. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa babibigay na update sa ikasyam na araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama natin ngayon si Attorney Sal Panelo. Attorney Sal, sa hearing kanina, sinabi po ni NBA Director Melvin Matibag na consummated na may tuturing na raw yung banta kasi may personal na pag-amin ang Vice Presidente. Anong masasabi mo doon, sir? Anong inamin niya? Na may hinayro siyang kikitil kung may mangyari man sa kanyang masama. O even assuming na inamin niya, bakit? Kailan pa ba naging crime yung pagplano ng murder na hindi mo naman isinagawa? Mr. Matibag, go back to law school. Opo, binanggit niya rin, sir, na... Let me amplify that. Iya po. Under the law, there are only 4 kinds of conspiracy to commit a crime. Na crime. Kasi pag nagsabwatan lang ako kayo, nagplano kayo na pumatay, mag-rape, magnakaw, hindi yung crime yun hanggat walang overt act. Ang crime lang yung sinasabi na magpaplano ka palang criminal, insurrection, sedition, rebellion, kudita. Outside of that, hindi yun. Kaya even assuming na sinasabi niya na may plano na wala naman talaga, wala pa rin crime. Opo, tsaka yung argumento, attorney, na yung kinetic force na binanggit ni Director Matibag, would you agree to that, sir, na nagdudulot raw ng parang influence sa Duterte supporters at sa mga nakarinig ng mga pronouncements si VP Sara, yung kanyang pahayag? Kung totoo yun, nasaan yung mga tinatawag na seditious acts? Kasi pag sinabi mo inciting to sedition, ibig sabihin, yung mga nakarinig noon, nahikayat na umalsa laban sa gobyerno. Itinanong sila, yung dalawang nauna sa kanya, pati siya, meron ba kayong mga reported seditious acts? Wala. O that destroys their claim. Pangalawa, tinanong, si Inday Sara ba nandun sa mga protest rallies? Kasi ang punto nung nagtatanong, kasi kung inciting to sedition, si Inday Sara, gagamitin niya lahat yung mga rallies to incite. Sabi niya, wala ako doon. Wala pala eh. Ngayon, sabi nila, kasi yung sinabi ni Baste na ang ulo lang kailangan namin. Jesus Maria Joseph. Alam po ninyo, ibig sabihin lang naman ni Baste na ulo. Kasi kung titingnan nyo lahat ng mga pahayag niya, gusto niyang pabitiwin sa tungkulin si Presidente Marcos Jr. dahil sa kanyang kabiguan bilang presidente ng bansa. So, nung sinabi niya, ulo lang kung kailangan namin sa kanya. Yan ang kailangan ko. Ibig sabihin, yung resignation niya, wala akong kinalaman yun doon sa sinasabi naman ni Inday Sara na ini-imagine ko, putuli ko. Yun sinabi lang ni Inday Sara, parang kung baga, ilabas niya yung inis niya. Kasi nga, hindi lamang niyayamot siya nitong mga kalaban niya, kung hindi sinisiraan siya at pinagpaplanoan pa siyang patayin. Pero tandaan niyo ang sinabi ko, kahit na isipin niyo ang heinous na tinatawag na krimen, kung iniisip niyo lang kanyang iniisip mong putulan, hindi po krimen yun. Yun ay a demonstration of dislike. Ayaw mo sa tao, yun lang yun kayo, maniwala kayo. Dahil ako, nangyari na rin sa akin, pag meron kong kausan na nabubuisit ako, hindi lang ko iniisip ko na puputulin ko. Sabi ko, putulin ko kaya ulo mo o kaya yung iyo.
Ganun lang yun. Wala yun. Doesn't mean anything. So parang dala lang ng bugso ng damdamin. Hindi, sa inis. Sa inis. Sa inis. Pero hindi banta yun. Sir, ilang beses pong binanggit yung katagang perjury kanina kay Las Cañas, binanggit ni Senator Robin Hood Padilla, nanawagan siya na sana raw yung prosecution wag daw gumamit ng mga witness na may pending perjury case. Perjury, gaano ka-importante yun, sir, sa isa pong credible witness? Pag perjury, ibig sabihin, na yung demanda mo, nagsisinungaling ka. Ngayon, kung uupo ka doon, na may mga kaso kang perjury, gaya ng mga testigo, na NBI, na may kaso, na hindi naman niya tinanggi na may kaso siya, paano ka paniniwalaan? Napakahalaga po ng kagaya ng si Las Canas na sinasabi niya. Oh, di ba sabi ni yung isang senador doon, ako nag-imbestiga niyan. Ping Lacson. Rekomendasyon ko dyan demanda ng perjury. Kasi sabi niya, hindi kasama si Presidente doon, walang kinalaman doon sa mga drugs na yan. Tapos bumaliktad, bakit mo gagamitin yun? Pangalawa, yung po, ito na naman tayo kay Chis Escudero. Ang punot dulo niya, kung hindi siya pumayag, kasi nilalabas nila yung di umanong salaysay. Unang-una, tama yung sinasabi ng depensa, teka muna wala naman nung pirma yan, isa. Teka muna hindi naman notaryado yun. Hindi lang yan, dadagdagan ko pa, sinabi. Meron ba kayong pruweba na yung sinasabi yung hawak nyo ay exact replica duplication nung affidavit na tinutukoy nyo na nasa ICC? Wala naman sila naprubahan So, paano mo malalaman? Yung binabasa ngayon nila, yun nga nakalagay din doon sa tunay na sinumpang salaysay na nasa ICC. O madalit sabi, dahil pinayagan ito presiding officer, nagka-leche-leche tuloy yung takbo. Pati yung mga irrelevant, mga inadmissible in evidence, nakapasok. Ngayon, hindi pa pwede yung sinasabi niya, hindi bali, yan lang naman bahagi ng testimonya. Mali po, kasi tayo po ay nasa publiko ngayon. Yung mga tao, pag may binasa ka dyan na di umano'y sinabi ng ganito, maniniwala Kasi hindi naman ng mga abogado yan Karamihan sa mga nanonood hindi abogado. Sir, you were then presidential spokes, chief legal counsel. Sino ba yung Arturo Las Cañas? At ano bang Ang alam ko sinungaling yun. Yun lang ang alam ko doon. Kasi nga, gaya na sinabi ni Lacson, kaya ko nire-recommend ng perjury yan. Iba ang sinabi niya nung una, iba yung pangalawa. Ganon din na sinasabi ni Robin Padilla. Kanina, sir, ay binigyan ng konteksto ni Senator Bongo yung pagkakasapat nga ni then Davao Mayor Sara Duterte doon sa court sheriff nung siya po ay Davao City Mayor. Gaano kahalaga na mabuo yung konteksto sa public hearing? Kasi pinapakita nitong prosecution na may pattern of violence. Kaya nung sinabi ko yan nung kahapon, nasaan yung pattern of violence na sinasabi mo? Ang pinapakita mo lang isang insidente. At wala pa sa konteksto, gaya ng sinasabi ni Senator Bongo. Kaya yan ang nagkaganon sapagkat humingi siya ng 2 oras ba yun? Huwag mo munang i-implement. Kasi kakapatayan kayo dyan. Antayin mo na lang ako dyan. Pangalawa, ang isang kulang doon sa nasabi ni Senator Bongo, hindi pa pinal kasi may 30 araw pang baguhin yung desisyon ng korte. Kaya kinakailangan gumalaw si Inday Sara ng ganon. Pinakita niya na, teka muna, eto ang batas dito. Kung baga, ako ngayon ang batas kasi pag hindi ko ginawa ito, magkakagulo kayo, magkakapatayan kayo rito. Kasi nung wala pa siya, ang batas ay si sheriff. Siyang masusunod Kaya nung sinuntok niya yun, pinakita ni Inday Sara, huwag kayong maniwala rito. Akong batas ngayon dito, ako mayor. Kailangan, walang patayan dito. Hintuin natin. Kaya huminto. Sir, nabanggit din po yung konteksto ng pagdalo ni VP Sara kasama si President Marcos sa isa pong graduation ceremony sa PMA kung saan hiningi po ng isang kadete ang relo ni PBBM na ayon kay VP, hindi niya nag-gets na parang ang dating, tradisyon pala yun sa PMA. Na ikukumpara po nung panahon ni PRD na yung may ganong katulad na insidente, na binigyan yung relo. Anong masasabi mo, sir, bilang former presidential spokes? Ibig sabihin, kakaiba ang ugali nitong presidente ito. Si Presidente Duterte,
mahal niya kasi ang taong bayan. Mahal niya lahat ng mga tao na lumalapit sa kanya. Itong isa naman, palibas sa anak mayaman, kung baga, he grew up with a silver spoon in his mouth, parang hindi niya nakuha yung ganong kultura. Pero, hindi mo rin siya masisisi kasi nga, yun ang pinagkalakihan niya. Sa anggulo ng valid threat, natanong kanina ni Attorney Chis Escudero, na halimbawa kung ang hinire, kung ang hinire ay isang call center agent, valid Isang threat, ano? isang call center agent, yung sinasabing hired assassin na kinontrata di umano, halimbawa lang ng VP, may kukonsidera ba yun na threat? O kung ang hinire, halimbawa, ay may military background, yan ba ay valid threat? Anong ma-differentiate mo dyan, Attorney Sal? Hindi, wala akong makikita ng doon eh. Hindi mahalaga sa Significance. akin yun. You know why? Ang mahalaga dyan, ang imbestiga mo, bakit sinabi ni Inday Sara yun? Kasi pag naintindihan mo kung bakit niya sinabi yun, yung mga sinabi niya yun, ang tingin mo doon, iba na. Hindi na yung, kung baga, parang ang dating, maliban pa sa sinasabi ko, nagsusumbong lang naman siya sa bayan, na meron yung panganib ang buhay niya, at sa palagay niya, itong tatlong ito, ang nasa likod ng balak na pagpatay sa kanya. Kaya sinasabi niya, pag pinatay po ko, itong tatlong ito, ang pinag-iinala ko, bigyan niyo ako ng katarungan, ipagiganti niya ako. Maliban pa ron, parang ganito yan. Yes, sir. Papatayin kita. Papapatay kita. Ngayon, ako naman, ganun. O ipapapatay din kita pag ginawa mo yan. O madalit sabi, tinakot niya lang yun, baka sakali. Pag natakot ka naman, hindi mo na itutuloy yung plano mong pagpatay sa akin. Ganun lang yun eh. Sir, nag-spend po tayo ng 3 weeks, 9 days. Grave threats, Article 4. Ano ang inyong pong assessment? Tagumpay ba ang prosecution? Wala. Ano bang performance ng defense? Gaya nga na sinabi ko, yung lahat na testigong yan, puro useless yan. Wala silang naprubahan doon sa artikulo. Gaya nga sinasabi ni Risa Contiveros, diba? Hindi naman yung naprubahan, may papatayin dito. Ano ba ito? Krimen ba ito? O masamang asa lang ng ng vice-presidente? O yun ang dapat pag-isipan niya. Ang talagang katotohanan po niya, itong impeachment ito, matagal na itong plinano para tanggalin sa posisyon si Inday Sara at tanggalin mo bilang kandidato sa Panguluhan sa 2028. Kasi nakakasigurong mananalo siya at itong mga kalaban niya natatakot na nanganganib ang kanilang pananatili sa kapangyarihan at sigurado, most likely, ipoprosecute sila ni Inday Sara sa mga kalokohan nila, sa mga pagnanakaw na ginawa nila, sa pang-aabuso, sa paglabag sa batas. Yan ang katotohanan niya. Sir, after ng SONA, ibang articles na naman po ang tatalakayin. Article 2, di may paliwanag na yaman, ill-gotten wealth. Anong masasabi mo? Anong forecast mo dun, sir? Wala ko yun. Alam niyo yung sinasabi nilang tax records. Unang-una, sabi ko nga kahapon, delikado sila dyan na pumayag ang impeachment court. Baka merong grave abuse of discretion niya. Bakit kanyo? Kasi meron yung i-examine niya, pati yung mga taon na hindi naman siya vice-presidente. Doon lang may problema ka na ron. Pangalawa, kung mabuksan nga lahat, ako bilang isang mamamayan at isang abogado, sa tingin ko itong mag-asawang abogado, VP Sara is a lawyer. Attorney Carpio is a lawyer. Wala akong abogado na maglalagay sa salin ng isang bagay na hindi lehitimo at hindi nila mapapaliwanag. Kaya nilagay nila yan ay tunay, lehitimo ang kanilang pagkuha ng ganong income. At saka yung sinasabi nila sa AMLA, mali na naman yun. Kasi yung AMLA, sinasabi nila bilyon-bilyon transaksyon. Ba't pinaliwanag na ho natin? Transactional lang ho yun. Ang ibig lang naman sabihin nun, pag more than 500,000 ang deposit mo, ire-record nila. Kaya ang magandang halimbawa noon, kung meron na akong 5 milyon na dineposito, sigurado i-record ng AMLA yun. Kasi more than 500,000 eh. So, one transaction yun. Pag yun o inilagay ko sa time deposit, di another, yun, transaction. Ililista ko na naman yun. As kung ako AMLA. Pag yun nag-mature, i-withdraw ko.
O, dahil withdrawal, another transaction. Bago yun. na naman. Pag nilagay ko na time deposit ko, another. Kaya, pinag-uusapan dito 20 taon. Eh talaga aabot nga ng bilyon. Meron mo 20 taon. Tapos for every transaction you have, times 4, sus Maria Joseph. Saka isa pa, yung AMLAO ay umamin na yung isang bilyon, yung pala 1 million, nagkaroon lang daw ng glitch. Biro nyo, malay nyo, baka yung iba pong bilyon glitch din pala yun. Sir, uling tanong, patuloy po ang panawagan ng prosecution na dumalo ng personal si VP Sara at sagutin ng personal ang mga katanungan po sa impeachment trial. What are your thoughts about that? Yun ang frustration nila kasi hindi sila pinagbibigyan ni Inday. Unang-una, hindi yung required. Pangalawa, kung ako naman si Inday, ba't naman ako haharap? Wala naman kayong kaso sa akin. Yung ang mga ultimate facts na sinasabi ng mga abogado ko, hindi nyo masagot. Wala kayong ebidensya. Kagaya nung sinasabi yung ill-gotten wealth, just because nag-increase yung income ko, meron ng ill-gotten wealth, at bubuksan nyo na yung tax record ko, dapat, para magkaroon kayo ng dahilan na buksan, maliban doon sa increase ko, dapat meron kayong ebidensya na hindi tumutugma sa salin ko. Example, kung halimbawa, 20 milyon ang aking pera ngayon, ngayong taon, 5 years ago, 5 milyon lang. Hindi may 15 million increase. Hindi ibig sabihin, ill-gotten yun. Red flag? Hindi. Unexplained ang tawag doon. At I can explain. I will show you pag kinestyon mo ako. Ngayon, kung gusto mo buksan ang record ko, kung ikaw magdidemanda sa akin, kailangan, sasabihin mo sa akin, 20 million na sabi mo sa salin mo. Tapos, sabi mo, isang kotse mo lang. Meron kami rito, LTO, 5 kotse mo eh. Yun. Ebidensya na yun. Kaya pwede mong ipakuha yung mga tax record para kailangan, madalit sabi, you have to have an evidence outside of the tax records in the bank account para mabuksan. Otherwise, may grave abuse of discretion. Thank you, sir. Maraming salamat, Alright. Atty. Sal. Yan po ang Thank ating nakasama, si former Chief Legal Counsel Sal Panelo sa ating pong Day 9 ng impeachment trial dito po sa Senado.